Ramdam na ang epekto ng bagyong Emong sa ilang lugar sa Zambales. May storm surge warning sa buong bansa at buong probinsya dahil sa posibleng pagkakaroon ng matataas na alon. Live mula sa Zambales, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Susan, tumila na yung ulan dito sa bayan ng San Antonio pero buong magdamag kaming nakaranas ng malakas na ulan na sinasabayan pa ng malakas na hangin. Bukod dyan, Susan, tulad ng nakikita nyo dito sa kinatatayuan ko, ay talagang malalaki yung alon at malalakas yung hampas sa dalampasigan. Nagsayawan ang mga puno sa lakas ng hangin na sinabayan ng matinding buhos ng ulan. Pasado alas 10 kagabi nagsimulang maramdaman ang bagsik ng bagyong Emong sa San Antonio, Zambales. Bago yan, buong araw pa bugso-bugso ang ulan dito. Kaya itinaas ng Pag-asa ang storm surge warning sa buong probinsya. Mabagsik ang mga alon, lalo rito sa bahagi ng karagatang sakop ng Barangay San Miguel. Noong nakaraang linggo pa ganyan ang sitwasyon dito hanggang sa tuluyan ng sinira ng bagyo ang bahagi ng Coastal Road. Kapag ganitong may bagyo na pinalalakas pa ng habagat tulad ng nakikita nyo ay malalaki at malalakas yung hampas ng mga alon. Yan yung sumira dito sa bahagi ng Coastal Road sa Barangay San Miguel. Sabi ng mga nakausap naming kawani ng barangay, mahihirapan daw itong ayusin dahil nagpapatuloy pa rin yung bagyo. Mahihirapan ang barangay dahil ang Barangay San Miguel po ay isa na po itong pinupuntahan ng ating mga turista. So siguro ito po yung magiging cause na hindi muna sila makakapunta, mababawasan po kami ng mga bisita. Sa ngayon, pansamantala munang isinara ng barangay ang bahaging ito ng kalsada. Baha naman ang problema rito sa Barangay San Nicolas na may kalapit na ilog. Walang magawa ang mga residente kung hindi lumusong sa tubig. Pinasok ng tubig ang gawaan ng hollow blocks kung saan nagtatrabaho at stay-in si Joey. Wala nang ang kita dahil tigil trabaho, sinira pa raw ng bagyo ang bubong nila. Dahil po sa lakas ng bagyo, takbo ako dyan sa may malaking bahay. Siyempre ma'am, hindi ka makatulog dahil siyempre lilipakin po ng yung hangin sa bubong. Ganun. Minsan, umuwi na lang sa kamag-anak. Ayon sa San Antonio, mahigit 1,300 pamilya ang binaha sa buong bayan. Halos 300 residente naman ang pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan, agad binaha ang bahagi ng Olongapo Bugalyon Road sa Subic. Kinailangan tuloy magdahan-dahan ang mga sasakyan. Sa Olongapo naman, tumaas ang tubig dahil ilang araw nang umuulan na sinabayan pa ng high tide. Ayon sa CDRRMO, 1,028 millimeters ang ulang ibinagsak sa Olongapo sa loob lang ng 5 araw. Higit doble pa yan ang average monthly rainfall nila na 470 millimeters lang. Parang basin kasi yung Olongapo City, no? Plus may mga barangays tayo na medyo mas mababa sa sea level siya. No? Kaya pagka may malakas na buhos ng ulan, tapos sasabayan niya ng high tide, talaga nagkakaroon ng flooding na kagad. Mahigit 700 residente pa ang nasa 10 evacuation center sa lungsod. Tuloy-tuloy daw na namamahagi ng relief packs ang LGU. Sinimula na rin daw ang pagtaya o assessment para sa mga maaaring mabigyan ng emergency shelter assistance. Nakahanda naman daw ang lokal na pamahalaan na rumisponde sakaling lumala pa ang sama ng panahon. For worst case scenario, talagang pinaghandaan naman ng syudad natin yan. No? So, andyan naman ang ating mga assets. No? Lahat ng response asset ay pinamobilize na ng ating punong lungsod. No? Susan, tulad ng nakikita niyong live situation dito ay talagang malalaki yung mga alon dito sa karagatang sakop ng bayan ng San Antonio. Ayon sa Pag-asa, may storm surge warning sa buong Zambales at maaring umabot ng 1 to 2 meters yung taas ng alon dito ngayong araw. Kaya talagang pinag-iingat yung mga residente. Tuloy-tuloy din po na naka-alerto yung buong LGU at nag-iikot na raw yung lokal na pamahalaan para mamigay ng relief packs at para na rin sa assessment o pagtaya ng posibleng naging pinsala ng mga sunod-sunod na nagdaang bagyo. Yan ang unang balita mula rito sa Zambales. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Maraming salamat at ingat, Darlene Kai. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.